Gusto mo bang madoble ang inyong income? I-reveal ko na yung secret na ito. Ano secret? Good, better, and best method. Alam mo na ba yan? Kung di mo pa alam, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Grabe tong episode natin na ito. Oo, tuturuan ko po kayo kung paano kayo madoble o matriple at quadruple inyong income from understanding the good, better, and best method. What ba yung good, better, best? Ito yung reality. Why settle for less if you can go for the best? Why settle for an ordinary life if you can live an extraordinary life? Diba? It's time for you to change. Yes. Di ba? Kaya nga importante po, mga friendship, ito yung importante po sa buhay. Ang importante po, kung gusto nyo talaga makita talaga, madoble ang inyong income, number one, pag-usapan muna natin ang good. Ano ba tong good, better, best method na ito? Umpisahan muna natin sa good. Kung gusto nyo talagang dumoble ang inyong income, okay, pakinggan nyo to mabuti, matindi to. Based on my personal experience, the people that I really interviewed. Number one, find something that you are good at. Maghanap ka ng isang bagay na talagang alam mo, karanasan mo, karunungan mo, kagalingan mo. Oo. Yan ang una. Huwag mo hanapin ang passion. Oo. Ito lang ha. Follow your passion. Kung ang passion mo hindi tugma naman sa kagalingan mo, walang kwenta. Ano ibig sabihin? Alam mo ba ang passion ko ever since I was young to become a PBA player. O, PBA. Ang problema ko, height ko, 5'5" ako. Imagine mo, pag tumabi ako kay Asi Taulaba. Ito, tingnan nyo si Asi Taulaba. Tingnan nyo kung gaano siya kalaki. 6'9", magsa 7 feet. Ako 5'5". Kahit na tumatalon-talon ako para habutin yung bola ni Asi Taulaba, wala, di ko makawabot yan. Nagigets nyo? Kaya, ano ba, saan ka ba talaga magaling? And then, yun nga, na-realize ko, ang kagalingan ko talaga is to be able to explain. I can take something that is very complicated and make it very simple for people to understand. God has given me the gift of communication, not good looks, unfortunately. So, hanapin mo muna, saan ka ba talaga magaling? What are you good at? Diba? Find your strength. Ano ba? Saan ka ba magaling? Tanungin mo sarili mo. Alam mo, paano mo nalaman sa magaling? Simple lang. Ano ba yung mga interest mo? Ano ba yung hilig mo? Ano ba yung mga karanasan mo? Ano ba yung natural talent mo na ginagawa mo dati? Kunyari, ang hilig mo talaga ay maglaro. O baka yan ang hilig mo. Experience mo, magaling ka talaga pagdating sa laruan, sa computer gaming. O gamitin mo yung talent na yan at marami na talagang kumikita sa larangan ng gaming, ha? Lalo na yung mga dati, TikTok ka ng TikTok, wala ka naman kinikita. Ang dami na kumikita sa TikTok ng 100,000 at milyon. Di ba? Baka yan ang interest mo. Kaya identify things that gives you energy. Di ba? Ay, naku, para sa akin talaga, love na love ko talaga yung magsalita. To communicate, to explain. I find really fulfillment pag may naroon ako na challenge na napapaliwanagan. Number one, step one, find something that you are good at. Number two, ito lang importante, kung nakita mo na saan ka magaling, listen to this. Don't get complacent. Huwag ka maging kumpiyansa. Kasi ito lang, ang goal natin, after you're good, dapat ang goal natin is strive for improvement. Dapat mag-improve ka. There's always room for improvement and innovation. Do you agree? Kaya keep ng pushing. Kasi itong problema if you are only contented with good, alam mo ang problema? Good is the enemy of what? Better. Kaya nga, importante po, tatanungin mo sa sarili mo, how can I make it better? Paano ko pagagalingan to? Paano ko paayusin to? Paano ko pa i-improve to? Natandaan ko tuloy nung ako ay nag-uumpisa, hindi pa ako marunong mag-social media. Di ba? Nagsusulat ako, nagsasalita ako, pero yun nga, hindi ko alam social media. Kaya anong ginawa ko? Pinag-aralan ko social media. Nag-enroll ako sa mga courses, nakinig ako sa mga experts, nagbayad po ako. Ang kagandahan, after how many years na sa social media? Mga over 12 to 13 years. 5.5 million sa Facebook, 2.5 million sa YouTube, 2 million sa TikTok, di ba? Tapos, and the rest is history. Pati podcast, pinag-aralan din po natin. Ngayon, sa podcast, nasa top 20 po tayo sa Spotify at saka sa Apple Podcast. Again, I'm not trying to brag. I'm just trying to state a fact. Ang goal ko talaga is to make it better. Kasi better is just a stepping stone to best Don't get comfortable in the middle. Kasi, di ba, good, better, at saka best Yung middle lang po ang better. Ang goal natin is to aim to the top. Kaya nga, I want to challenge yourself. Ang goal mo, kunyari, ikaw nakabenta ka last year sa real estate ng
5 million. Ang goal mo this year, 6 million or more. O kung ikaw nakabenta ka naman sa insurance, kinita mo last year, nasa MDRT ka, kumita ka ng 3 million. Ang goal mo this year is 4 million. Push boundaries and set higher standards. Ang importante po, kailangan po maghanap po tayo ng bagong opportunity for growth and progress. Are you learning so far? Kaya nga babatiin muna natin si L.A. Kaksulent, at the same time si Roderick Zeta at si Maribel Sanchez. Kamusta na po kayo? Pero ito, pinag-usapan na natin yung good. Yes, ang next, our goal is to become better para madouble ang income. Pero ito yung pinakamatindi. Ang goal natin hindi maging good, maging better. Ang goal natin maging best. Don't settle for average when you can strive for what? Excellence. Dapat ang goal natin is to aim higher. Yan po, aim for excellence na. Ang tanong is, how can you be the best? When you say best, Chinky, best comparing it with others? No. How can you be the best version of yourself? Not comparing yourself with others, but comparing yourself with yourself. Comparing yourself with others, alam mo ano nangyayari niyan? It will breed insecurity. O yun na naman insecurity, kayabangan. Kaya nga importante po natin, tatanungin natin, from last year to this year, nag-improve ba tayo? Kung nag-improve po tayo, better tayo, ibig sabihin, you have given your best. Diba? Kung last year, diba, wala kang kita, this year, kumita ka, nako, ibig sabihin, the best ka. Kung last year, ikaw ay bumagsak at 70 sa report card, ngayon 75, best ka. Kapatid, huwag mo lang ikukumpara sarili mo sa ibang tao. Nagigets mo? Embrace your uniqueness. Define your success on your own terms. Why measure your worth against others? Bakit mo ikukumpara sarili mo sa ibang tao? Embrace your uniqueness, individuality. Create your own path of success. Bakit ka magpapadikta sa sinasabi ng ibang tao, kailangan mas magaling ka sa kapatid mo? Hindi. Yan ang strength na kapatid mo, hindi mo strength yan eh. She's good at that, but you're not good at that. Agree? Alam mo, compare yourself with yourself. Do not conform yourself to the society standards of best. Alam mo, dapat mong gawin? Write your own rules. Define your own success and be your own boss. Di ba? Importante. Grabe, na-encourage ba kayo dito? Ay, nako, hindi pa kayo na-pump up dito. Ano na ako? Magka-cartwheel na ako. Magka-cartwheel na ako dito. Grabe, no, mga friendship. In order for you to give your best, I want to challenge you in ending to move out of your comfort zone. Some of you might say, okay na ako, Chinky. Happy na ako. Better might feel safe, but if you want the magic to happen, you have to go for the best. Step out of your comfort zone. Aim higher. Give your all in your career. Give all, di ba? Your all in your what? In your business. Give all, di ba? In your relationship. Give all in your personal goals. Importante po yan. Kaya tatanungin ko sarili mo, nasa ang version ka na? Di ba? Nasa good version ka pa ba? Better version? Or nasa best version ka na of yourself? Ask yourself. Di ba? I want you to right now, type in the comment section. Type in the comment section. Nasa good ka pa ba? Nasa better ka? Or nasa best ka na? Kung wala ka pa sa better at saka best, it's time to make a change. And you laugh and make it easy. I hope that you have learned from this session. Thanks for tuning in. Uy, kung may natutunan kayo, if you find this video insightful, please don't forget to like. Number 1, please do me a favor. Yan ang hinihingi ko. Share. Okay, share and subscribe for more content. Until next time, keep on striving for greatness. Yes. This is Chinky Tan saying, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.